Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ang aming isip, sikata ng liwanag, ng pusang matangkilik, tungkulin mapanag. Buksan ang aming parang, sarili maialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, habang patuloy po tayo sa ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma, ating pong alalahanin ang patuloy na pagpakaloob sa atin ng Diyos ng kaniyang kagandahang loob ng pagkakataon upang patuloy siyang makilala ng malaliman at nang sa ganon, makilala rin natin ang ating mga sarili. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan ang lahat ng nagawang kasalanan at hilingin sa Diyos ang kapatawaran at awa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagmamahal na aming maaasahan, nagiging dalisay at matibay ang iyong sambayanan. Hindi ito makaiiral kapag hindi mo pinatnubayan, kaya't sa pagsubaybay mo, lagi mo kaming pangasiwaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na labis sa kanilulugdan ng hari, pagkat matapang siya, makapangyarihan at pinapatnubayan ng Panginoon. Kaya laging matagumpay ang Syria, ngunit siya'y ketongin. Siya ay sinaaman. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang babaeng Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, "Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta sa Samaria, tiyak na gagaling siya." Ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman. Nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan ng kanyang asawa. Sinabi naman ng hari, "Pumunta ka at pagdadalhin kita ng sulat sa hari ng Israel."
At lumakad nga si Naaman. May dala siyang 30,000 putol na pilak, 6,000 pirasong ginto, at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Anang sulat? Mahal na Haring Horam, ang may dala nito'y si Naaman na aking lingkod. Ipinakikiusap kong pagilingin mo ang kanyang ketong. Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuotan at sinabi, "Ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagilingin sa kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami." Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, "Bakit ninyo gagahakin ang inyong kasuotan? Sa akin ninyo siya papuntahin para malaman nilang may isang propeta rito sa Israel." Ipinasabi nga ni Haring Horam kay Naaman nang hanapin ito'y si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang karwahe at nagpunta kay Eliseo kasama ang marami niyang kawal na kabayuhan. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, "Pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at mananauli sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong." Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, naggalit si Naaman at padabog na umalis. Sinabi niya, "Akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo siya ng tuwid, tatawagan ng Diyos niyang Panginoon sa ilog Jordan, at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisirin? Bakit hindi sa alinman sa mga ilog ng Damasco, tulad ng Abana at ng Farfar? Hindi ba't mas malinis iyon kaysa alinmang tubig sa Israel? Siguro na may mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo." At galit na galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang kanyang mga katulong at sinabi, "Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa iyang pinaghuhugas lang kayo para luminis?" Kaya, na mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya ng ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat, tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay, Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala, at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aking iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay.
Panginoon. at sumaiyo rin. Pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating si Jesus sa Nazareth, sinabi niya sa mga nasa sinagoga, "Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanya sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng tatlong taot kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga na marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga, mga kapanalig. Unang punto po ng pagninilay sa umagang ito, wala pong nangyayari sa buhay natin na nagkataon lamang. Ang mga pangyayari po sa buhay natin, maganda man o di mabuti, ay itinakda o hinayaan ng Diyos na mangyari para sa magandang kadahilanan. Yung pagkakaroon po ng ketong ni Naaman na narinig natin sa unang pagbasa, ay bahagi ito ng pagpapakilala ng kapangyarihan ng Diyos sa isang bansang hindi kumikilala sa Kanya. At hindi po ito naging madali sapagkat unang-una, hindi malalaman ni Naaman na mayroong nagpapagaling ng ketong sa bansang Israel kung hindi dahil dun sa bihag na babae na isang Israelita. Kaya hindi nagkataon na may nabihag sila na isang Israelita sapagkat ito ang nagsabi na kung makapupunta lang po kayo sa aming propeta, gagaling kayo. At bagamat alam nitong bihag na Israelita, hindi alam ng hari ng Israel. Kung hindi man alam, hindi po ganun katindi ang pagtitiwala niya sa kanilang Diyos, sa Diyos na buhay. Kaya nung papuntahin sa kanya ang sinaaman ng hari ng Syria, na nabigla siya at negatibo pa ang kanya naisip na naghahanap ito ng giyera. Naghahanap ito ng giyera. Bakit? Ako ba'y Diyos para makapagpagaling? Subalit, nalaman, nakarating sa kaalaman ni Eliseo, ng propeta, ang pangyayaring iyon, siya po nagsabing papuntahin doon ang general na si Naaman. At ganun nga po ang nangyari. Nagkita, nagtagpo yung dalawa. Subalit negatibo po si Naaman. Kasi hindi po siya kontento doon sa sinabi ni Eliseo. Para sa kanya, napakasimple na sinasabi niya. Ba't di niya ako pranay over? Ba't di siya naglay hands? Ano lang po yung kasi, yun naman ay, hindi yun ang inaasahan. At sa ilog na palulubagan sa kanya, sa ilog Jordan, pinintasan niya pa ito. Kasi nga, higit na malinis, maganda ang mga ilog sa kanyang sariling bansa. Bakit pa siya kailangan pumunta sa ibang bansa? Kung lulublob din pala sa ilog ang kailangan, di na lang siya pinauwi. Dito na naman po pumasok, hindi po nagkataon na ang mga tauhan ni Naaman ay mas may pagtitiwala kumpara sa kanya kasi mga tauhan niya nagkumbinsi sa kanya dahil napuno po siya ng galit, padabog po siyang umalis. So wala talaga siyang balak na lumublob sa ilog Jordan. Sa pagkukumbinsi ng kanyang mga tauhan, lumublob po ito at naganap sa kanya nangyari ang kagalingan.
Hindi po nangyari kina Aman ito kung hindi itong mga nakapalibot sa kaniyang mga detalye, na kung titingnan mo maliliit lang na detalye, hindi po hari, hindi po kung sino pa man, kundi bihag, mga sundalo na mabababa ang ranggo kaysa kanilang general na sina Aman. Pero ang maganda rito, nakinig sina Aman. Kaya po sa buhay na ito, hindi lang po pinakikinggan natin ang ating mga sarili. Hindi lang yung mas matataas at matatalino kaysa sa atin. Magiging simpleng mga tao, pakikinggan natin kasi nangungusap din sa ang Diyos sa mga yun. Huwag nating sabihin tayo ang may monopolyo sa pagtanggap ng karunungan mula sa Diyos dahil tayo ay marunong, may posisyon, tayo ay may pinag-aralan, may sapat na karanasan at kung ano-ano pa. Kaya nga po, dinirekta rin ang ating atensyon doon sa naging ugali ng mga kababayan ni Jesus sa Nazaret mismo. Alam ni Jesus na may hadlang sa kanilang mga puso at isipan pagdating sa paniniwala na siya ang pinadalang Mesiyas. Kaya ang pambungad niya palang na pananalita ay walang tinatanggap na propeta sa kanyang sariling bayan. At pinaringgam pa sila nung pangyayari kay Naaman at yung balo sa Sarepta nung panahon ng propetang si Elias. At dito po nagpanting ang tenga nung kanyang mga kababayan sapagkat truth hurts. Truth hurts. Pero kahit na po nakatutusok ng puso ang katotohanan, kung ang sitwasyon ng puso natin ay hindi puno ng kayabangan kundi kababaang loob, ang sakit pong yun ay magbubunga ng pagkatuto, pagbabago at pagtitiwala. Sa kasamaang palad, hindi po kababaang loob ang laman ng puso ng mga kababayan ni Jesus. Kaya karahasan ang naging reaksyon nila, hindi po nakontento sa kanilang galit. Gusto po nilang ihulog sa bangin si Jesus. Pero ito na naman po kasi nga ang lahat ng pangyayari ay itinakda ng Diyos, kontrolado ng Diyos, hinahayaang mangyari ng Diyos. Tingnan niyo po, wag na lang po sa wag na lang po sa human affairs, ha? Itabi po muna natin human affairs. Pumunta po tayo sa hindi lang po sa solar system, sa galaxy. Tingnan niyo po hindi po abot ng isip natin ang disenyo. At hindi po nagbabanggaan yung mga yan, di ba? May nabalita ako yung nagbangga ang mga planeta. Wala po. Kasi nga, mayroon pong dakilang kapangyarihan, may kontrol niyan. Nahigit na matitindi yung mga yan kumpara sa tao o mga tao. Hindi lang mga tao sa isang bansa, kundi mga tao sa mundo. Kasi ang mga tao sa mundo, at least ayon sa pagkakakilala at abot ng ating karunungan at natuklasan ng siyensya, ay nasa isang mundo lang. Di po ba? At ang isang planeta, maliit na planeta lang ito. Pero napakalawak po ng universe na pinamamahalaan ng Diyos. Kaya yung mga pangyayari sa buhay natin, kayang-kayang pamahalaan niya ng Diyos. Kayang-kayang ituwid, ilagay ng Diyos sa ayos yan. Kung sasubmit tayo sa Kanyang kalooban, kung tayo'y pasasakop sa Kanya, kung talagang siya ang ating pinapanginoon. Kasi ang problema, tinatawag natin Panginoong Jesus, hindi naman tayo handang magpasakop sa Kanya. Ang nagiging Panginoon pa rin ang ating sarili, ang ating layaw, ang ating bisyo, ang ating kasalanan, at ang mga tinuturing natin na kayamanan ng mundong ito. Ito pa po, dahil nga ang Diyos ang nagpaplano ng lahat, gusto nilang ihulog sa bangin si Jesus. Hindi binigay ang detalye ni San Lucas kung paano nakaalis si Jesus sa harapan nila nang hindi man lang siya nahahawakan ng sino man. Hindi po nilagay ang detalye. Pero simple lang po ang paliwanag dito. Hindi nila nagawa ng karahasan si Jesus, hindi nila naihulog sa bangin si Jesus sapagkat hindi pa ito ang panahon para siya maghirap. Hindi pa rin ito ang panahon para siya mamatay. At nakatakda siyang mamatay sa krus, hindi mahulog sa bangin o hihulog sa bangin. Dala ng mga taong
napukaw ang karahasan dahil nasaling ang kanilang pagmamalaki, ang kanilang kayabangan. Mga kapanalig, anong bagay po ang pag medyo nababanggit, umiigkas po ang ating galit, ang ating pride, ang ating sama ng loob? Hindi po lahat ay papaboran tayo. Hindi lahat ay matutuwa sa atin. Hindi lahat ay kikilalanin tayo. Nung ako po ay graduating na po ata ako nun sa theology and 2003 po. Nagbakasyon po ako sa aming lugar. Sa lugar kung saan ako ipinanganak. Hindi ko na po sasabihin kung saan. May isa po doon nakakilala namin. Kilala niya po ako. Oh, ikaw pala yung anak ni ganito, ganyan. Kumusta ka na? Saan ka ngayon? Ako po siyempre naman seminarista ka, natutuwa ka, di ba? Ako po yung seminarista at kung loloobin po ng Diyos, malapit na po ako magtapos. At sa pagtatapos ko po, ang kasunod niyan, ihahanda po ako para sa ordinasyon. Masaya ako nagkikwento kasi ang alam ko, sino matutuwa na may seminarista hindi matutuwa may seminarista manggagaling, at ang alam ko po, ako yung unang-una at hanggang ngayon, wala pa pong ibang pumasok sa seminaryo sa lugar na iyon na aking pinanggalingan. Initially, natuwa po siya. Ay, maganda yan. Maganda yan napili mo. Kasi, kahit ang mga patay pinagkakakitaan nyo, shock po ako. Shock po ako mga kapanalig dun sa ano niya. Yung ngiti ko po kung nabasa niya, hilaw po yung ngiti ko. Tapos ang ginawa ko po, nagpasimple po ako, nag-excuse sa kanya kasi kung magtatagal pa pong kaharap ko siya, baka iba po ang masabi ko sa kanya. Baka mawalan po ako ng respeto sa kanya kasi higit na matanda po siya sa akin. Higit na matanda po siya sa akin. Kaya naman po dahil dito, isa po ito sa mga dahilan. Isa po ito sa mga dahilan kung bakit matapos po ako maordinahan, nag-Thanksgiving Mass po ako sa iba't ibang lugar, 3 lugar, kung saan ako na-assign bilang seminarista, kung saan may mga tumulong sa akin. Pero doon po sa lugar kung saan ako pinanganak, hindi pa po ako nakakapagmisa at hindi pa po ako nakababalik bilang pari. Kasi maliban po sa kanya, marami pang iba na hindi naman po nila tanggap, hindi po sila masaya na mayroong pari na nagmula sa kanilang lugar. Medyo nakalulungkot po yan. Nakalulungkot po yan kasi yung mga tao kahit po nung seminarista pa lang ako, nakita mo po ang hindi sa akin personally, kundi sa aking misyon, sa aking gawain, at sa buhay na aking pinagpupursigihang makamtan ang magiging lingkod ng Panginoon. Ramdam ko po yung kanilang kasiyahan, yung pasasalamat sa Diyos, yung kanilang suporta. Pero hindi po sa sarili kong bayan kung saan ako pinanganak, kung saan ako. Siguro dahil hindi naman ako hanggang 12 years old lang ako doon, kaya hindi nila ako masyadong kilala. Pero ganun pa man, mas marami ang nagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagtuturo, paglilingkod, at pagsasabuhay, pagsusumikap na maisabuhay ang itinuturo ng ating pananampalataya. Huwag po tayong panghinaan ng loob. Huwag po tayong mabagabag at huwag pong mag-iba ang ating init ng paglilingkod na iniatas sa atin. Kahit paglilingkod sa parokya, paglilingkod sa misyon, kung ano mang iniatas sa atin, gawin po natin ito ng buong husay, buong pag-ibig at katapatan, at ihanda po natin ang ating mga sarili na mayroon talagang mga hindi matutuwa sa atin, hindi sasang-ayon sa atin,
at hindi susuporta sa atin. Pero ganun pa man, tuloy ang paglilingkod. Amen. Si Jesus ay hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. May pananampalatayang tinatanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas at nananalangin tayo sa ngalan niya. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpahayag ng salita ng Diyos ng may tapang at isabuhay ito ng may paninindigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga magulang na Kristiyano, naway maging malakas upang makasunod kay Kristo na siyang daan at ang katotohanan at ang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang ating pagpapakasakit ngayong Kwaresma, naway gawin nating higit na bukas sa mapanligtas na pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga may sakit na nahihirapan sa kanilang kalagayan, naway makita ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pangangalaga at malasakit ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga yumao na nasa piling ng Diyos, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ama naming makapangyarihan, sapagkat wala sa aming lumalapit kay Jesus kung hindi mo kami akayin sa Kanya, gawin mo kaming lahat na kaisa niya upang kami ay makasama mo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, makatinimig mo, kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkatinimig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming paglilingkod sa paghahain ngayon ay lubusin mo sa aming pakikinabang na sa dulot mong kaligtasan
sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Berheng Maria, Ina ng Diyos,
ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Buong pananampalataya at pag-ibig nating awitin ang panalangin itinuro ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan Kapayapaan po sa ating lahat, sa mga ating kapanalig. lahat.
Narito si Kristo, ang kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa pakinabang ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway pakaingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Panginoon tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kadalisayan at magkaloob ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panahon ng pagninilay, pagsisisi at pagpapatawad sa panahong ito ng Kwaresma, maglakbay tayo patungo sa bagong simula. Mag-iisang Veritas Eucharistic Advocate at dumalo sa ating healing mass dito sa Veritas Chapel, 162 West Avenue Corner, EDSA. Para po sa inyong mga pamisa, pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intentions, kaluluwa at sponsor o love offering, tumawag lamang po sa Religious Department sa mga bilang na 8925-7931, local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Alin Nahi. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama,
Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipan ng Diyos na kapiling niya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwal ka